Ngayong araw naman mga mare, pinagluto nga namin ng mga aso ng nahuli naming mga isda dito sa Skylab ng aming ayunginan dahil medyo matagal na nga silang hindi nakakakain ng isda. Binigyan nga rin kami ng prutas ng mga namimiwas mga mare na mula pa nga sa Kalawan, Laguna at ito'y pinitas nga daw nila mula pa sa kanilang bakuran. Nakakain naman ng sima or taga nga ng pamingwit ang isang tuta dito sa pulo ni Don Silverio mga mare at grabe sobrang nakakaawa kaya ayan na tinanggal na nga ni Buyok. Hi guys! Another day, another mini vlog na naman ang buhay namin dito sa isla at ngayong araw nga pala ay titingnan nga namin kung may laman na isda yung aming Skylab ng ayunginan dahil matagal na nga hindi nakakakain ng mga aso ng isda. Dito na nga lang kami madalas kumuha ng aming pangulam sa Skylab ng aming ayunginan mga mare at pare dahil mas madali nga itong angatin kaysa nga doon sa aming Skylab. Hindi nga ganun karami ang huli nitong mga mare pero okay na nga yan, pangulam nga lang ng mga aso. Ilang araw na rin kasi itong hindi naaangat ng aking Buyok mga mare kaya ayan at kahit papaano ay may huli nga tayo. At dahil may kaunting hangin nga ng amihan mga mare at pare kaya naman dito na nga lang kami duduong sa kabila kaso nga lang maya-maya nga lang may kumakaway nga sa aming mga namimiwas. Akala tuloy ng mga aso na sumulubong nga sa amin niloloko nga namin sila kaya naman ayan at kung saan nga kami pumunta ay sinusundan nga nila kami. Medyo naaawa na nga ako sa mga aso dahil parang gutom na nga sila mga mare at pare kahit pinakain naman sila ni Buyo kahapon. Inuna kasi naming doongan ito nga mga kumakaway sa amin na mga namimiwas na mula pa nga sa Kalawan, Laguna mga mare dahil may ibibigay nga daw sila sa amin. Nagulat nga kaming dalawa ni Buyok mga mare dahil rambutan at saging na sa bangang ibibigay nila sa amin kaya naman todo pasalamat nga kami nitong si Buyok at sabi nga namin wala nga kami dalang pambayad. Hindi naman daw nila ito ibinebenta sa amin mga mare at sadyang ibibigay lang daw talaga nila ito sa amin at magpapapicture nga lang daw sila. Kaya naman maraming salamat po kila kuya na nagbigay nga sa amin ng saging at ng rambutan at mag-iingat po kayo palagi. Yan. Sinabi ko pa nga sa kanila mga mare na kung pwede ay pumunta nga kami sa kanila dahil pangarap ko nga mamitas ng mga rambutan sa puno dahil wala nga puno ng rambutan dito sa amin. Maya-maya pa nagpaalam na nga rin kami kila kuya dahil ipagluluto na nga namin yung mga aso ng kanilang pagkain at tingnan nyo naman mga mare talagang mga gutom na at nag-aakyata na nga dito sa bangka namin. Tinakot na nga isa-isa ni Buyok yung mga gagamitin namin sa pagluluto mga mare at ako naman ay bumaba na nga rin para maupo na nga dun sa batuhan. Napakaginhawa nga dito sa aming dinuungan dahil kung mapapansin nyo nga parang may naggapas nga ng mga damo kaya naman malinis. Wala nga rin dito ang ibang aso pati nga rin si Oranggi at sabi ko nga dito kay Buyok baka nga doon nag-aantay sa kabila doon sa madalas nga naming pwestuhan. Pero kahit nga wala pa ang ibang aso ay nagsimula na nga rin kami sa pagluluto nga nitong isda mga maret. Ito'y ilalaga lang naman namin kaya naman hindi na nga kami nagpalingas pa ng apoy. Awang-awa pa nga kaming dalawa ni Buyok dito sa isang aso dahil grabe nga yung sugat niya mga maret, napakalalim at sabi nga ni Buyok baka nga daw nakipag-away na naman to doon sa ibang aso dahil nung nakakaraan gumagaling na nga yung sugat niya. Hindi nga namin magamot ni Buyok yung sugat ng aso dahil hanggang ngayon nga mga mare hindi pa nga rin namin siya mahawakan dahil napakailap. Sa bahay na nga lang din nga pala kami nakapagluto ng kanilang kanin at nilagyan nga lang namin ito ng kaunting dog food at itong mga isda para nga mas dumami. Napansin kasi naming dalawa ni Buyok na mas gusto nga nila yung may isda kaysa nga sa dog food at napakahina nga nilang kumain kapag kakanin at dog food lamang ang inihain nga namin sa kanila. Binigyan nga lang muna sila ni Buyok ng kaunting kanin para maibsan man lang ang kanilang gutom mga mare bago nga namin sila hainan ng mas marami. Noong nakaraan nga pala mga mare nakabili nga pala si Buyok ng mga timba at sabi ko nga sa kanya pwede palang gamitin pakainan ng aso ang mga takip nito kaya ayan at dinala na nga namin. Dito na siguro kami madalas magpapakain ng mga aso mga mare dahil madalas nga lumakas ang hanging amihan ngayon at isa pa tingnan nyo naman ang view dito talaga namang napakaganda ni. Nag-uusap nga kaming dalawa ni Buyok at sabi nga namin mga mare parang napakaganda nga gumawa ng kubo dito at pati na nga rin bahay ng mga aso. Doon kasi sa kabila hindi nga ako makababa at sobrang hirap nga makababa doon mga mare dahil puro batuhan at baka daw mamaya madulas-dulas pa nga ako sabi nga ng aking Buyok. Pagkatapos naman namin kumain ng rambutan at magpahinga nga ni Buyok dito sa ilalim ng puno nagdesisyon na nga rin kami na lumipat nga doon sa pulo ni Don Silverio dahil sigurado inaantay na nga kami ni na Blackie doon. Sanay na talaga ang mga aso sa amin dahil kahit nga dito kami dumuong sa kabila talaga namang napupuntahan pa nila kami. Wala na nga pala dito yung malaking aso na nakita nga namin nung nakaraan na sinabi nyo nga na may lahing Labrador dahil may umampun na nga sa kanya. Pauwi na nga sana kami nung narinig nga namin itong isang tuta na nag-iiniyak at nakakain nga siya ng taga or sima nga ng pamingwit. Kwento nga sa amin ng mga namimiwas mga mare kinain nga daw ng tutang iyan yung sima na may nakalagay nga na uod kaya ayan at dumikit nga sa kanyang bibig. Kaya sabi ko nga dito sa aking Buyok mga mare balikan nga namin yung tuta at sobrang nakakaawa nga mga mare talaga namang nag-iiniyak. Mabuti na lang talaga mga mare at pare at matyagang natanggal ni Buyok yung sima sa bibig nga nung aso kaya ayan at
masaya na nga ulit siya. Didila-dila pa nga yung tuto at siguro nasaktan talaga siya sa pagkakatusok nga nung sima sa kanyang bibig at mabuti na lang talaga't natanggal nga ni Buyok. Guys, gusto niyo ba ng Gcash? I-share niyo na yung video na to, mag-comment kayo at i-check niyo yung comment section.